Mga panukalang batas na magsusulong naman sa pagpapalawig ng universal healthcare sa bansa ang naging sentro ng talakayan ng Committee on Health. Si Faith Santiago nagbabalik sa detalye. Let us create a regulatory framework that truly reflects today's healthcare realities, one that protects people, promotes prevention, and supports a healthier Philippines. Ayan ang iginiit ni Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas sa kanyang pahayag hinggil sa House Bill 2992 at 5506 na layong magtatag ng Center for Managed Care Services na magsisilbing health maintenance organization upang masiguro ang access ng lahat ng Pilipino sa pinakamainam na attainable health standard at health financing security sa bansa. Sinusuportahan ito ng Department of Health. Anila naaayon sa kanilang commitment hinggil sa pagsulong ng mga batas na makakatulong sa health at well-being ng mga Pilipino. Sang-ayon din ang Security and Exchange Commission, partikular na sa pagkakaroon ng regulatory framework. For the longest time, the HMO industry has and continues to be an integral part of the country's health delivery systems. Binigyang diin naman ng Association of Health Maintenance Organizations ang kanilang agreement sa ilang key provisions ng dalawang House bills. Bukas naman sa usapin ang grupo hinggil sa proposed minimum paid-up capital na 200 million pesos para sa lahat ng HMOs. Samantala, nagbigay ng buong suporta ang Philippine Association of Health Maintenance Organizations upang maipasa ang Health Maintenance Organization Act of 2025. I raise the same concerns, the same realities, and the same urgent call that the Philippines must adopt a proper, coherent, and medically grounded framework for HMO regulation. Samantala, ilang mga panukalang batas para sa modernization sa regulation ng health facilities and services at pagprotekta sa mga mamamayan mula sa masamang epekto ng trans fatty acid ang ipinasa ngayong araw. Gayun din ang pagpapaigting ng ilang local hospitals sa bansa para sa totoong balita sa bagong Pilipinas. Faith Santiago, Congress News.